Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome again to my YouTube channel, Smart Ideas po. Ngayon po, ituturo po natin kung paano po mag-calculate ng ROB, fuel oil or the diesel oil for cargo booking po. Yan po, bali sinulat ko na po lahat yung steps po kung ano po yung gagawin para makakuha po tayo ng ROB with the same time the cargo booking po. Yan. Ang unang-una pong titignan po natin, yan na may number 1 na po, the limiting factors po. Ang I have 3 limiting factors listed. Letter A po, load port draft. Letter B, the discharge port draft. And the letter C is the load line zones. Importante po yan. Ngayon yung second step po natin, get the DTG from the present ship position to limiting factor. Yan po yung limiting factor, kaya po yung pinaka-importante po yan. Diyan po natin ibabase po lahat ng ROB or the distance to go na kailangan. Then the third one is the speed and consumption po. Ang reference po dyan, the charterer sent an email to us, the voyage instruction. Nandun na po lahat yung charter party clause or the instructions. Lahat po ng gagawin, yung consumption per day, if we are laden or ballast, nandun na po. Tendering of NOR, nandun rin po makikita natin kung paano ang paglinis. Nandun na po lahat, makikita po dyan. Maraming pages po yun. I think that is a PDF copy. Andun po lahat, basahin po natin lahat yun. Nandun po lahat ng mga instructions po ng charterer. Then number 4, normally we are in ballast condition. Siyempre po pag magkakarga tayo, we are in ballast condition po. Yan po, diyan po tayo magbabase din ng consumption. Then the fifth one, yan na po, pag nakuha na yung present ROB, diyan po, from the step 1 hanggang number 4, yan, makukompute po natin yung arrival ROB natin po doon sa limiting factors natin na identified po. Then the last one, then proceed now to your deadweight calculation. Yung deadweight calculation po, meron na po tayong video dyan kung paano po mag manually calculate the deadweight for the booking of cargo. Just watch my videos po in my YouTube channel. I-type lang po yan, manual calculation for deadweight. Meron po yan, panoorin nyo po yan para malaman nyo po kung paano. Sige po, simulan po natin dito sa limiting factors. Bakit ko po nasabi na importante po yan? Diyan po natin ibabase po yung calculation po natin with regards the draft. Yan po, load port draft, discharge port draft, load line zones. Yung load port draft po at saka yung discharge port draft, i-compare po natin yan kung sino po yung pinaka list po na draft. Doon po tayo magbabase. Kunwari po sa load port 1158, sa discharge port 12. Siyempre, ang kukunin po natin na limiting draft po natin doon is the load port draft. Kasi mas less po siya kumpara doon sa discharge port. Then the load line zones naman po, kailangan din po yan. Lalo na pag summer zones or going to winter zones. Pag nagloading ka po sa, example po, pag nagloading ka po sa summer zones, papunta ka ng winter, yung draft mo po sa summer zone, hindi po yun pwede dun pagdating mo dun sa winter zone po. Pag pumasok ka na po ng winter zone, nandyan po yan sa ships particular nyo po, yung draft po nyan. Example po, yan, makikita po natin dyan yung winter. Ito po yung load line po, nasa ships particular nyo po yan, makikita po yan. Yan po yung draft ng winter po namin. At the same time, yung summer zone, drop po namin is 1415. Yan po, kaya po sinabi ko, pag nagload ka po ng summer, papunta ka ng winter, overdrop ka na po pagdating sa winter zone po. Kaya importante po yan malaman yung load line na zone po. Sa sunod na video po, ibigyan po kayo ng idea about the load line zones. Kung paano po yan i-apply po sa limiting factors po natin. Di po, ang ang example ko po dyan, ang napili po natin, identified, yun nga po sabi ko, yung load port is 1158 example, then the discharge port is 12. Siyempre po, yung limiting draft po dyan is the load port draft.
Yan po yung identify this is the limiting factor. Yan, ilagay ko na lang po dyan. Then number 2, get the DTG from your ship's position, yung actual ship position nyo po, to limiting factor. Siyempre po, from kunwari nag-discharge po kayo dito sa kabila, ganyan. Ang example po dyan ng distance to go na nakuha ko from Point Lisas going to Trombetas po, we have 1,830 nautical miles. Yan po from your present position to your load port po, kasi yun yung limiting factors po natin na nakuha, load port. Yan, pag nakuha po yung distance to go, then basahin po natin yung charter party instruction or the charter instruction. Diyan po natin makikita kung anong gagamitin natin na speed and the consumption per day. Ngayon po, balas po yan, sigurado balas po yan kasi mag-load po tayo. Ang kukunin po natin dyan yun, balas condition 12 knots. Ang konsumo daw is 33 metric ton per day. Yan po yung gagamitin natin para makakuha ng total consumption going to your load port po. Yan, normally nga po, we are in ballast condition. FO consumption would be 33 metric ton per day at 12 knots. Yan po yung DTG po na nakuha natin from your present position to your load port is 1,830. Just divide po ng 12 knots kung ano po yung speed na required po ng charterer. Yan. Then makuha po natin 152.5 yan pag dinivide po siya ng 12 knots. Tapos i-multiply mo na po yan diretso ng 24 to get days. Yan. Meron ka daw 6.35 days po. Ngayon, i-multiply mo na yan sa required na konsumo, FO konsumo, fuel oil consumption. 33 daw, kaya 6.35 multiply it by 33. Yan po yung magiging sagot mo. Yan po yung total na consumption mo po for entire trip going to your arrival load port po. Yan, 209.68. Ngayon po, kunin mo ngayon at the same time yung DTG, kung kailan ka kumuha ng DTG, then kunin mo rin po yung present ROB po sa kay chief engineer. Yan. Then isubtract mo na po yan, yung 209.68. That is the total consumption at arrival port. Yan na po. Yan, ang arrival ROB po mo ngayon is 790.32. Yan na po yung input mo sa deadweight calculation mo po. Yan, ROB. Then, number 6, the last one, then proceed to your deadweight calculation na po. Yun ang sinabi ko kanina, yung kung paano kumuha ng deadweight calculation. Just watch my videos about that one in my YouTube channel. Ngayon po, yan yung po yung Excel formulated formula ko po na ginawa ko po yan. Yan, ang limiting draft po natin na Trombetas is 1158. Then the required density, kung ano po yung density po doon, input lang po dyan yung 0.998. Then your light ship, yan po, yan yung pinasok na po natin dyan yung arrival ROB po natin. Yan yung na-compute po natin kanina, 790.32. Ngayon, yan ang input mo kasi dyan po yung arrival ROB mo po doon sa load port. Yan yung i-deduct mo po dyan, yung fresh water, kung ilan yung fresh water mo doon pagdating doon. Then your unpumpable ballast water, just input there, the deductables. Then your constant, ship's constant po yan, i-input po din yan. Then your safety margin, example po, 3 cm hug and suck for your deflection po yan. Yan, yung sinasabi ko na 3 cm po yan. That is your safety margin or your deflection. Then the cargo to load is, ito na po, 53868.84. Makukuha nyo po yan sa manual calculation po, tinuro ko na po yan. Just watch my videos po about that one. Ganun lang po ang ano po natin, ang pagkuha, pagdetermine ng limiting factors in ROB para sa cargo booking po natin. Sige po, magandang umaga po sa inyong lahat. Please share po, like, comments, and subscribe po to my channel. Salamat po.